Kumusta kayong lahat? Ako si Renato Benti. Ngayon, susuriin natin ang paksang, ang lihim sa pagpapahusay ng kape, paano mapapabuti ng isang simpleng sangkap ang iyong enerhiya, utak, at kalusugan ng gut. Paano kung ang isang simpleng pagbabago sa iyong kape sa umaga ay hindi lamang magpapalakas ng iyong enerhiya, kundi pati na rin ang paggana ng iyong utak, pagsuporta sa kalusugan ng iyong bituka, at posibleng magpabagal sa proseso ng pagtanda sa cellular level? Tunog halos napakaganda para maging totu, hindi ba? Ngunit may lumalabas na pag-aral na nagsasaad na ang idinadagdag mo sa iyong kape ay maaring kasing halaga ng kape mismo. Karamihan sa mga Pilipino ay umiinom ng kape para sa mabilis na pagka-alerto, ang kakayahan ng caffeine na harangan ang adenosine receptors, at pasiglahin ang paglabas ng dopamina ay naintindihan na. Ngunit narito ang kamanghamanghang bahagi, ang kape ay higit pa sa caffeine. Ito ay isang komplikadong biochemical cocktail ng higit sa 1,000 bioactive compounds. Marami sa mga ito ay antioxidants na sumusuporta sa mitochondrial function at nagpapababa ng pamamaga. Ngayon, isipin na palakasin pa ang mabenepisyong iyon sa pamamagitan ng pagdaragdang isang partikular na pulbos na nagpapahusay sa paraan ng paggamit ng iyong katawan ng enerhiya pagmetabolis ng taba at pagprotekta sa iyong utak. Dito nagsisimula ang ating talakayan ngayon dahil ang pulbos na ito ay hindi isang gimmick o isang usong superfood. Ito ay isang scientifically validated compound na nakikipag-ugnayan sa mismong sistema na nagtatakda kung gaano kaepektibo ang paggawa ng enerhiya ng iyong cell, kung paano nakikipag-ugnayan ang iyong mga neuron, at maging kung paano ipinapahayag ng iyong mga gene ang pagiging matatak sa paglipas ng panahon. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa kabuuan. Ang pagtanda, sa pinakabuod nito, ay ang unti-unting akumulasyon ng cellular damage mula sa oxidative stress, pamamaga, mitochondrial dysfunction, at pagkasira ng mga mekanismo ng cellular repair. Ang bawat pahigop ng kape ay nakikipag-ugnayan sa mga prosesong iyon. Ang ating nadidiskubra ay sa pamamagitan ng pagsasama ng kape sa ilang nutrient-dense bioactive powders. Maaari nating itabingi ang balanse patungo sa cellular protection at repair sa halip na pinsala at pagkapagod. Sa episode na ito, susuriin natin ang kamanghamanghang agham sa likod ng isa sa mga pinakamakapangyarihang idinadagdag mo sa iyong tasa sa umaga. Isang pulbos na nagpapahusay ng focus, sumusuporta sa metabolismo, nagpapababa ng pamamaga, at maaring mapabuti pa ang mga marker ng habang ng buhay. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana sa mitochondrial level, kung ano ang sinasabing ng pananaliksik, at kung paano mo ito magagamit ng estratehiko, kasama ang timing, dosage, at sourcing. Sa pagtatapos pagtalakay na ito, maintindihan mo kung bakit ang kombinasyon ng kape at pulbos na ito ay isang metabolic powerhouse. Kung paano ito nakakaapekto sa paggawang enerhiya, kalusugan ng utak, at pamamaga, at kung paano ito gamitin ng ligtas at epektibo sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kaya, kape, comfortable, at suriin natin kung ano ang maaring isa sa pinakasimple ngunit pinakamalalim na nutritional upgrade na maari mong gawin upang simulan ang iyong araw, na nagsisimula sa isang scoop sa iyong tasa sa umaga. Magsimula tayo sa pundasyon ng lahat ng enerhiya, focus, at sigla, ang iyong mitochondria. Ito ang mga microscopic power plants sa loob ng halos bawat cell ng iyong katawan. Kinukuha nila ang mga sustansya na iyong kinakain at ang oxygen na iyong nilalanghap at ginagawang adenosine triphosphate o ATP, ang molecular currency ng enerhiya. Kung walang malusok na mitochondria, hindi ka makapag-isip ng malinaw, makakagalaw ng mahusay, o makakatanda ng mayos. Ngayon, narito kung saan nagiging kamangha-mangha ang pulbos na ito. Kapag sinamahan ng kape, higit pa ito sa pagbibigay lamang sa iyong caffeine boost. Sinusuportahan nito ang iyong mitochondria sa biochemical level. Pansamantalang nagpapahusay ng pagka-alerto ang caffeine sa pamamagitan ng pagharang sa adenosine, ngunit ang pulbos na ito ay talagang tumutulong sa iyong mitochondria na gumawa ng mas maraming enerhiya sa halip na humiram lamang nito. Ang compound na tinutukoy ay L-carnitine,
partikular ang mas bioavailable na anyo nito, acetyl L-carnitine o ALCAR. Ang molekulang ito ay may direktang papel sa pagdadala ng fatty acid sa mitokondria kung saan ginagawa ang maito na ATP sa pamamagitan ng beta oxidation. Isipin ang carnitine bilang isang molecular shuttle na nagdadala ng fatty acid sa mitochondrial furnace kung saan ginagawa ang enerhiya. Kung walang sapat na carnitine, bumabagal ang fat metabolism at nagiging hindi epektibo ang paggawa ng enerhiya. Ang pagdaragdag ng acetyl L-carnitine sa iyong kapa ay mahalagang nagpapahusay sa kakayahan ng iyong katawan na magsunong tababilang gasolina, lalo na sa mga oras ng umaga kapag ikaw ay nasa semi-fasted state. Binabago nito ang iyong regular na kape mula sa isang panandalyang stimulan tungo sa isang tool para sa metabolic optimization. Sa cellular level, ipinakita ng pananaliksik na ang ALCAR ay maaaring magpataas ng aktibidad ng mga enzim na kasangkot sa mitochondrial energy metabolism at maging pasiglahin ang pagliha ng mga bagong mitokondria, isang proseso na kilala bilang mitochondrial biogenesis. Ipapaliwanag ko iyan sa isang simpleng halimbawa. Isipin na nagpapatakbo ka ng isang power grid at sa paglipas ng panahon, ang ilan sa iyong mga planta ng kuryente ay nagiging mabagal. Ang pagdaragdag ng acetyl L-carnitine ay parang pag-upgrade ng sistema ng transportasyon na naghahatid ng gasolina sa mga planta ng kuryente. Biglang mas malinis, mas mabilis, at mas matagal silang tumatakbo. Iyan mismo ang nangyayari sa loop ng iyong mga cell. May isa pang kamanghamanghang dimensyon. Nagbibigay din ang ALCAR ng acetyl group nito sa paggawa ng acetylcholine, isang neurotransmitter na kritikal para sa focus, memorya, at pagkatuto. Nangangahulugan ito na hindi lamang nito pinupunan ang iyong mitokondria kundi sinusuportahan din ang pagganap ng kognitibo. Hindi mo lang ginigising ang iyong katawan, ginigising mo rin ang iyong utak. Kung umayon sa iyo ang paliwanag na ito sa ngayon, pindutin ang hype button, mag-iwan ng mabilis na komento, at mag-subscribe. Nakakatulong ito sa mas maraming tao na matuklasan ang ganitong uri ng science-backed health content. Kaya, habang humihigop ka ang iyong kape sa umaga bukas, isipin kung ano ang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Ang caffeine ay nagpapatalas ng iyong pagka-alerto habang ang acetyl L-carnitine ay nagbibigay ng gasolina sa iyong mga cell, nagpoprotekta sa iyong mitokondria, at naghahanda ng iyong utak para sa pagganap. Ito ay bioenergetic synergy, kung saan ang modernong nutrisyon ay nakakatugon sa molecular biology. Kapag pinag-usapan natin ang habaang buhay, kalusugan ng utak, o maging ang paggawang enerhiya, may isang karaniwang trait na tahimik na nagtatakda kung gaano kakatagal mabubuhay ng maayos, ang pamamaga. Ang talamak na low-grade inflammation ay hindi ang uri na nararamdaman mo bilang sakit o lagnat. Ito ay tahimik, systemic, at madalas na hindi natutukoy sa loob ng maraming taon. Unti-unti nitong sinisira ang cellular function, sinisira ang DNA, at pinapabilis ang pagkasira ng mitokondrial. Ngayon, narito ang kamanghamanghang bahagi. Ang parehong pulbos na nagpapahusay sa mitochondrial efficiency ay mayroon ding malalim na anti-inflammatory properties. Ang acetyl L-carnitine o ALCAR ay hindi lamang nagbibigay ng gasolina sa iyong mga cell. Nakakatulong ito na protektahan sila mula sa inflammatory stress na maaring huminto sa paggawang enerhiya. Narito kung ano ang nangyayari sa cellular level. Ang pamamaga ay madalas na nangyayari kapag ang immune cells ay naglalabas ng mga molekule na tinatawag na cytokines tulad ng tumor necrosis factor alpha at interleukin-6. Ang mga signaling molecule na ito ay maring mag-activate ng isang transcription factor na tinatawag na NF-κB na nagpapagana ng daan-daang gen na kasangkot sa pamamaga. Sa paglipas ng panahon, kung ang NF-κB ay mananatiling chronically active, ito ay nagdudulot ng insulin resistance, pinapabilis ang neurodegeneration, at sinisira ang mitochondrial DNA. Ipinapakitang pananaliksik na makakatulong ang ALCAR na ayusin ang inflammatory pathway na ito sa mga pag-aral sa hayop at tao. Ipinakita na ang pagdagdag na acetyl L-carnitine ay nagpapababa ng NF-κB activation at nagpapababa ng mga marker ng oxidative stress.
Nalaman ng isang clinical trial na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition na ang ALCAR supplementation ay makabuluhang nagpababa ng inflammatory cytokines sa matatandang Pilipino habang pinapabuti din ang cognitive and performance at physical energy. Hayaan mong gawin kung mas malinaw iyan. Isipin ang pamamaga bilang katumbas ng kalawang sa cellular level. Sa paglipas ng panahon, ang kalawang na iyon ay bumubuo at nakakasagabal sa makinarya. Sa kasong ito, ang iyong mitokondria at ang iyong mga neuron, ang acetyl L-carnitine ay gumaganap bilang isang rust inhibitor. Binabawasan nito ang oxidative stress na nagpapalitawng pamamaga sa una at pinapabuti ang kahusayan ng mga enzyme na nag-neutralize ng mga free radicals. Mahalaga ring tandaan na pinapahusay ng ALCAR ang maantas ng isang internal na antioksidan na tinatawag na glutathione, isa sa pinakamakapangyarihang sistema ng pagtatanggol ng katawan laban sa cellular damage. Pinoprotektahan ng glutathione ang mitochondrial membranes at tinitiyak na tuloy-tuloy ang paggawa ng enerhiya kahit sa ilalim ng stress. Ang benepisyo ng anti-inflammatory na ito ay hindi limitado sa isang organ. Umuabot ito sa utak, atay, puso, at maging sa mga kalamnan. Sa katunayan, ipinakitang ilang pag-aral na ang acetyl L-carnitine ay maring magpababang neuroinflammation na ngayon ay kinikilala bilang isang pangunahing kadahilanan sa cognitive decline at mood disorders. Kung nasiyahan ka sa paliwanag na ito, isaalang-alang ang pag-subscribe. Nagpo-post akong lingguhang malalim na pagtalakay sa agam ng longevity. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay talagang nakakatulong sa paglagong channel na ito at nakakaabot sa mas maraming tao na naghahanap upang i-optimize ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng mga estratehiyang batay sa ebidensya. Kaya, kapag idinagdag mo ang pulbos na ito sa iyong kape, hindi mo lang pinapagana ang iyong umaga, sinasanay mo ang iyong ngatel na labanan ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtanda, ang pamamaga. Pinoprotektahan mo ang iyong mitokondria, pinapanatili ang iyong mga neuron, at pinapalakas ang biochemical foundation para sa pangmatagalang pagiging matatag. Madalas nating iniisip ang utak at enggut bilang dalawang makahiwalay na sistema. Ang isa ay nagtutulak ng pag-iisip, ang isa naman ay pagtunaw, ngunit sa katotohanan, sila ay malalim na konektado sa pamamagitan ng tinatawag ng mga siyentipiko na gut-brain axis. Ito ay isang two-way communication highway na naguugnay sa iyong enteric nervous system na kung minsan ay tinatawag na iyong pangalawang utak sa iyong central nervous system. Naapektuhan nito ang lahat mula sa iyong mood at focus hanggang sa immune function at maging ang pamamaga. Ngayon, narito kung saan nagiging kamangha-mangha ang mga bagay. Ang parehong compound na ating pinag-usapan, ang acetyl L-carnitine, ay hindi lamang sumusuporta sa mitochondrial energy production at nagpapababa ng pamamaga. Nakikipag-ugnayan din ito sa iyong gut microbiome sa mga paraan na maaring positibong makaimpluwensya sa komunikasyon ng gut-brain na ito. Magsimula tayo sa kung ano ang nangyayari kapag umiinom kang kape. Ang kape mismo ay may komplikadong ugnayan sa bituka. Nagpapalakas ito ng produksyon ng bile, nagtataguyod ng motility, at naglalaman ng polyphenols na maaring magpakain ng kapakipakinabang na bakterya sa bituka. Gayunpaman, sa ilang tao, lalo na sa mga may sensitibong panunaw, ang kape ay maaring makairita sa lining ng tiyan o magdulot ng bloating. Kapag idinagdag ang acetyl L-carnitine, lumilitaw na binabalanse nito ang ilan sa stress response na yun sa pamamagitan ng pag-stabilize ng mitochondrial energy metabolism sa gut epithelial cells, ang mga cell na bumubuo sa iyong intestinal barrier. Narito ang iminumungkahingang pananaliksik. Ipinakita nga mga pag-aaral sa hayop na makakapagpalakas ang ALCAR ng gut barrier sa pamamagitan ng pagpapahusay ng tight junction proteins, ang mga molecular cell na pumipigil sa mga hindi gustong substance na tumagas sa bloodstream. Ito ay kritikal dahil kapag nakompromiso ang gut barrier, pinapayagan nito ang mga inflammatory molecule na tinatawag na lipopolysaccharides o LPS na pumasok sa sirkulasyon. Ang prosesong ito na kilala bilang metabolic endotoxemia ay maaring magdulot ng brain fog, pagkapagod, at systemic inflammation. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa integridad ng barrier,
makakatulong ang alkar na bawasan ang inflammatory cascade na iyon. Mayroon ding ebidensya na ang acetyl L-carnitine ay nakakaapekto sa komposisyon ng gut microbiota mismo. Ang ilang bacterial strains ay maaring gumamit ng carnitine bilang substrate para sa short-chain fatty acid production. Ang mga molekul tulad ng butyrate na may anti-inflammatory at neuroprotective effects. Ang ma-short-chain fatty acid na ito ay hindi lamang nagpapakain sa iyong gut lining, kundi nagpapadala rin ng mga signal sa iyong utak na nagre-regulate ng mood, gana, at stress resilience. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa isang simpleng analohiya. Isipin ang iyong bituka at utak bilang dalawang lungsod na konektado ng isang high-speed train system. Ang microbiome ang maintenance crew na nagpapanatiling ang mga riles sa mabuting kondisyon. Kung masisira ang pamamaga ang mariles, bumabagal ang komunikasyon, at nagiging distorted ang mga mensahe. Nakakatulong ang acetyl L-carnitine na ayusin ang mga riles na iyon. Tinitiyak na ang iyong utak at bituka ay nananatiling makakasabay. Kung sa tingin mo ay nakakatulong ito, tapikin ang hype button at ibahagi ang iyong mga salobin sa mga komento. At siyempre, mag-subscribe kung gusto mo ng mas malalim na pagtalakay sa nutrisyon at agam ng longevity sa pamamagitan ng pagsuporta sa parehong microbiome at mitochondrial function, ginagawang higit pa sa stimulan ang iyong kape sa umaga. Nagiging tool ito para sa pagpapalakas ng network ng komunikasyon na namamahala sa enerhiya, emosyon at kalinawan ng pag-isip. Narito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga Pilipino. Hindi lahat ng stress ay nakakasama. Sa katunayan, ang maliit na dosis ng tamang uri ng stress ay maaring magpalakas, magpatalino at mas maging adaptive ang iyong katawan. Ang biological na prinsipyong ito ay tinatawag na hormesis. Inilalarawan ng hormesis kung paano ang pagkakalantad sa banayad na stress tulad ng ehersisyo, pag-ayuno, cold exposure, o maging ang ilang compounding halaman ay nagpapagana ng cellular defense systems na nagpapahusay sa pangmatagalang pagiging matatag. Ang kape mismo ay isang mild hormetic agent. Ang caffeine at polyphenols sa kape ay nagpapasigla ng metabolic stress pathways tulad ng AMP-activated protein kinase o AMPK at sirtuin-1 na kilala rin bilang SIRT. Ito ang mga gene na naunay sa longevity na nagre-regulate ng fat metabolism, cellular repair at mitochondrial biogenesis. Ngayon, kapag pinagsama mo ang kape sa acetyl L-carnitine, pinapalakas mo ang signal ng hormetic na ito. Narito kung ano ang nangyayari sa cellular level. Pinapahusay ng acetyl L-carnitine ang pagdadala ng fatty acids sa mitochondria. Pinapabuti ang iyong kakayahang magsunong kaba para sa enerhiya. Ang prosesong ito ay bahagyang nagpapataas ng reactive oxygen species o ROS. Bagamat maaring mukhang nakakasama sa mababang antas, ang mamolekulang ito ay nagsisilbing signaling messengers. Sinasabi nila sa iyong muscle na i-activate ang antioxidant defenses, ayusin ang manasirang protina, at palakasin ang mitochondrial networks. Ito ang biological na katumbas ng weight training para sa iyong muscle. Kinokontrol na stress na gumagawa ng lakas. Isang kamangha-manghang pag-aral na inilatala sa aging cell ay nagpakita na ang banayad na mitochondrial stress mula sa carnitine supplementation ay nagpapataas ng expression ng gene nakasangkot sa longevity kasama ang PGC, 1-alpha, ang master regulator ng mitochondrial biogenesis. Nangangahulugan ito na tumutugon ang iyong mga cell sa banayad na pagtulak na ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mas maraming mitokondria, pagpapabuti ng energy efficiency, at pagiging mas lumalaban sa stress sa hinaharap. Bigyan kita ng isang simpleng halimbawa. Isipin ang iyong metabolismo bilang isang sasakyang de kuryente na maaring lumipat sa pagitan ng gasoline at electric power. Maraming Pilipino ang nananatili sa paggamit ng asukal bilang enerhiya dahil sa patuloy na pagkonsumo ng carbohydrates at metabolic inflexibility. Kapag idinagdag mo ang acetyl L-carnitine sa iyong kape, lalo na sa mga oras ng umaga kapag mababa ang insulin, tinuturuan mo ang iyong katawan na lumipat sa fat burning mode. Sa paglipas ng panahon,
Pinapabuti nito ang metabolic flexibility, pinapatatag ang blood sugar, at binabawasan ang pagkapagod. Isa pang mahalagang benepisyo ay ang pag-activate ng SIRT1, isang gene na nanaugnay sa longevity at pinabuting metabolic control. Nakakatulong ang SIRT1 na ayusin ang kalusugan ng mitochondrial, pamamaga, at circadian rhythm. Ang polyphenols ng kape ay nagpapasigla na sa pathway na ito at pinapahusay pa ang acetyl L-carnitine sa pamamagitan ng pagpapabuti ng NAD metabolism, isang pangunahing molecule na kinakailangan para sa aktibidad ng SIRT. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na paalala. Kung nasiyahan ka dito, pindutin ang hype button, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Malaki ang suporta nito sa channel at nakakatulong sa pagkalat ng mga tool na ito sa mas maraming Pilipino, kaya ang nakikita natin dito ay synergy. Ang kape at acetyl L-carnitine ay nagtutulungan bilang isang dobleng hormetic signal. Tinuturuan nila ang iyong mga sel na umangkop, magayos, at umunlad sa ilalim ng stress. Hindi ka lang umiinom ng inumin. Pinapagana mo ang sinaunang biological na karunungan ng iyong katawan upang lumakas sa bawat tasa. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na bagay tungkol sa acetyl L-carnitine ay hindi ito limitado sa energy metabolism o fat oxidation. Tumatawid din ito sa blood-brain barrier at direktang sumusuporta sa mga neuron na nagpapagana ng iyong mainiisip, emosyon at pagkamalihain. Dito nagiging tunay na kapanapanabik ang agam dahil ang idinagdag mo sa iyong kape ay maaring makaimpluwensya sa chemistry ngayong utak sa mga paraan na nagpoprotekta dito mula sa pagtanda at nagpapahusay sa kung paano mo nararamdaman at nag-isip sa buong araw. Sa pinakabuot nito, ang iyong utak ay isang organ na nangangailangan ng maraming enerhiya. Bagamat bumubuo lamang ito ngang humigit kumulang 2% ng bigat ng iyong katawan, kumukonsumo ito ngan halos 20% ng iyong kabuuang enerhiya. Ang bawat pag-isip, memorya, at emosyon ay nangangailangan ng ATP, ang energy currency na ginagawa ng iyong mitochondria. Kapag bumababa ang mitochondrial function sa pagtanda, ang unang sistema na nagpapakita nito ay madalas ang iyong utak. Maari mo itong mapansin bilang brain fog, mabagal na focus, o mas mabagal na paggunita. Sinasagot ng acetyl L-carnitine ang isyung ito mula sa maraming anggulo. Una, sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mitochondrial energy production, tinitiyak nito na ang mga neuron ay may sapat na supply na ATP. Pangalawa, nagbibigay ito ng acetyl group para sa synthesis ng acetylcholine, isang neurotransmitter na mahalaga para sa pagkatuto, memorya, at matagal na atensyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit malawak na pinag-aralan ang ALCAR para sa cognitive decline na naugnay sa edad. Sinuringang isang meta-analysis na inilathala sa Clinical Therapeutics ang higit sa 20 randomized controlled trials at nalaman na ang ALCAR supplementation ay makabuluhang nagpapabuti ng cognitive performance, mental energy, at mood sa matatandang Pilipino, lalo na sa mga nakakaranas ng mild cognitive impairment. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang benepisyong ito ay nagmumula sa pinahusay na neurotransmission at nabawasan ang oxidative stress sa neural tissue. Narito kung ano ang nangyayari sa cellular level. Ang mga neuron ay partikular na mahina sa oxidative stress dahil naglalaman sila ng mataas na halaga ng polyunsaturated fatty acids sa kanilang membrane na maaring masira ng mga free radicals. Nakakatulong ang ALCAR na protektahan ang membrane na iyon sa pamamagitan ng pagpapataas ng antioxidant enzymes tulad ng superoxide dismutase at katalase. Pinapatatag nito ang mitochondrial membranes. Pinipigilan ang energy failure sa ilalim ng stress. Bigyan kita ng isang simpleng analohiya. Isipin ang iyong utak bilang isang mataas na performing orkestra. Ang mga musikero ay ang iyong mga neuron. Ang konduktor ay acetylcholine at ang mitochondria ang ilaw at power system na nagpapanatiling buhay sa entablado. Kung kumukurap ang ilaw o wala ang konduktor, bumababa ang pagganap. Pinapanatili ng acetyl L-carnitine ang parehong ilaw at pamumuno na malakas, nagpapagana sa utak
at tinitiyak ang pagkakaisa sa pagitan ng enerhiya at kognisyon. Mayroon din itong malalim na neuroprotective effects. Ipinakitan mga pag-aral na makakapababa ang alkarang neuronal cell death pagkatapos na oxidative damage, sumusuporta sa nerve regeneration, at maging magpapataas ng antas ng brain-derived neurotrophic factor o BDNF, isang molekule na tumutulong sa mga neuron na lumago ng mga bagong koneksyon. Ang mas mataas na antas ng BDNF ay naugnay sa mas mahusay na pagkatuto, pagiging matatag, at emosyonal na kagalingan. Kung pinasisigla ka ng agham na ito at gusto mong patuloy na matuto kung paano nagtatakbo ang nutrition, cellular biology, at longevity, siguraduhing mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa isang Pilipino na makikinabang mula sa mas malinaw, mas matalas na pag-isip. Kaya, kapag idinagdag mo ang acetyl L-carnitine sa iyong kape, hindi mo lang pinupuno ng gasolina ang iyong katawan, sinusuportahan mo ang pagiging matatag ng iyong utak, pinoprotektahan mo ang iyong mga neuron, ino-optimize ang mga neurotransmitter, at namumuhunan sa kalinawan at sigla na nagtatakda ng isang mahabang, malusok na buhay. Ngayon na naisuri natin kung paano sinusuportahan ng acetyl L-carnitine ang mitokondriya, nagpapababang ang pamamaga, nagpapahusay sa good brain axis, at nagpoprotekta sa kognisyon, isalin natin ang agham sa praktikal na pang-araw-araw na paggamit dahil ang lahat ng cellular mechanism sa mundo ay walang gaanong saysay kung hindi natin alam kung paano ito ilalapat ng epektibo sa totoong buhay. Magsimula tayo sa timing. Ang pinakamahusay na oras upang idagdag ang acetyl L-carnitine sa iyong kape ay sa umaga, perpekto sa loob ng unang 2 oras pagkatapos magising. Ito ay kapag ang cortisol, ang iyong natural na alertness hormone, ay mataas na at ang iyong metabolismo ay handa na para sa fat oxidation. Ang pakuhang alkar sa loob ng window na ito ay sumusuporta sa focus, mental clarity, at metabolic energy nang hindi nakakasagabal sa pagtulog sa huling bahagi ng araw. Kung nakpa-practice ka ang intermittent fasting, mas synergistic ito. Ang acetyl L-carnitine ay walang calories, kaya hindi ito sumisira sa fast. Sa katunayan, pinapahusay nito ang metabolic benefits ng fasting sa pamamagitan ng paghikayat sa paggamit ng taba at pagpapanatili ng mitochondrial efficiency. Ginagawa nitong isang precision tool para sa longevity ang iyong kape sa umaga. Susunod, dosis. Karamihan sa pananaliksik sa acetyl L-carnitine ay gumagamit ng saklaw sa pagitan ng 500 mg at 2,000 mg bawat araw. Para sa mga nagsisimula, ang paggamit ng 500 hanggang 750 mg ay perpekto. Maaring maramdaman ng ilang Pilipino ang kapansin-pansin na mental clarity at enerhiya sa dami na iyon, habang ang iba ay maaring unti-anting umabot sa 1,000 o 1,500 mg depende sa tolerance. Laging magsimula sa mas mababang dosis upang masukat ang iyong tugon. Ngayon, paano ito inumin? Ang acetyl L-carnitine ay water-soluble, kaya madali itong nahalo sa mainit na inumin. Ihalo lamang ang iyong sinusukat na dosis sa iyong kape, mas mabuti kung itim o may minimal na additives tulad ng unsweetened almond milk. Ang bahagyang maasim na lasa ay bumabagay ng mayos sa natural na kapaitan ng kape. Kung ikaw ay partikular na sensitibo sa acidity, maaari mo itong pagsamahin sa maliit na halaga ng collagen powder o MCT oil upang pakinisin ang lasa at pahabain ang energy curve. Mahalaga ang kalidad dito. Mahanap ng purong acetyl L-carnitine mula sa isang mapagkakatiwalaang pinakmulan na nagbibigay na third-party testing para sa purity at potency. Iwasan ang mga produkto na may hindi kinakailangang fillers o artificial sweeteners. Ngayon pag-usapan natin ang synergistic combinations. Ang pagsasama ng alkar sa iba pang mitochondrial at brain supportive nutrients ay maaring magpalakas ng mabenepisyo. Halimbawa, ang pagsasama nito sa alpha-lipoic acid ay maaring lalong magpataas ng antioxidant capacity at sumuporta sa glucose metabolism. Ang pagdaragdag ng magnesium o coenzyme Q10 ay sumusuporta sa mitochondrial enzymes na umaasa sa mga cofactor na ito. Ang pagsasama nito sa omega-3 fatty acids, partikular ang DHA,
ay nagpapahusay ng membrane fluidity at neurotransmission. Kung uminom ka ng kape na mayaman sa polyphenols, kinukumpleto din ng compound na ito ang alkar sa pamamagitan ng pagpapasigla ng katulad na longevity pathways tulad ng AMCA at SIRT1. At siyempre, tandaan na ang supplement ay pinaka-epektibo kapag sinamahan ng mga pangunahing gawi sa pamumuhay, nutrient-dense na pagkain na mayaman sa gulay tulad ng pinakbet o sinigang, pagpapalakas ang kalamnan sa mga simpleng ehersisyo, sapat na tulog na tulad ng pagtulog ng isang Pilipino pagkatapos ang mahabang araw, at regular na paggalaw tulad ng paglalakad sa mga plaza. Ang acetyl L-carnitine ay hindi shortcut. Ito ay isang enhancer nga biological systems na umunlad kapag sinusuportahan silang iyong pamumuhay. Kaya upang buot, inumin ito sa umaga, magsimula sa isang katamtamang dosis, isama ito sa kape, at pumili ng isang malinis na subok na pinakmulan. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na paggamit ay maaaring magpatalas ng focus, magpatatak ng enerhiya, at suportahan ang natural na kapasidad ng iyong katawan para sa pagayos. Sa puntong ito, ang iyong kape ay hindi na lang isang inumin. Ito ay isang metabolic, neurological, at longevity-enhancing ritual. Sinimulan natin ang pagsusuri na ito sa isang simpleng tanong. Paano kung ang isang maliit na pagbabago sa iyong kape sa umaga ay maaaring magbago sa paraan ng paggawa ng enerhiya ng iyong mga cell, sa paraan ng paggana ng iyong utak, at maging sa paraan ng iyong pagtanda? Sa nakaraang ilang minuto, nakita natin na hindi ito science fiction. Ito ay biochemistry sa aksyon. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng acetyl L-carnitine sa iyong kape, gumagawa kang isang bagay na pambihira. Hindi ka humahabol sa isang pansamantalang caffeine rush. Sinusuportahan mo ang mismong sistema na gumagawa ng sigla sa cellular level. Pinapahusay mo ang mitochondrial efficiency. Binabawasan ang pamamaga. Pinapalakas ang komunikasyon ng gut brain. At pinoprotektahan ang maneuron na nagtatakda kung sino ka. Isipin kung ano ang ibig sabihin niyan sa paglipas ng panahon. Kapag gumagana ng maayos ang iyong mitochondria, ang iyong enerhiya ay nagiging matatag at sustainable. Kapag kontrolado ang pamamaga, bumubuti ang iyong pagaling, nagiging matatag ang iyong mood, at bumababa ang iyong panganib para sa talamak na sakit. Kapag protektado at nourish ang iyong mga cell ng utak, ang iyong memorya at focus ay nananatiling matalas hanggang sa iyong mga huling dekada. Iyan ang tunay na pangako dito. Hindi isang mabilis na solusyon, kundi isang pangaraw-araw na gawain ng cellular stewardship, isang ugali na nagpaparami sa loop ng maraming taon sa pagiging matatag, kalinawan, at longevity. Ang bawat scoop, ang bawat pahigop, ay nagiging isang pamumuhunan sa iyong biological na kinabukasan. Kaya, narito ang aking hamon sa iyo. Simula bukas, ay upgrade ang iyong morning ritual. Magdagdang isang sinusukat na scoop ng acetyl L-carnitine sa iyong kape sa loop ng susunod na 7 araw. Pansinin kung ano ang nangyayari hindi lamang sa iyong mga antas ng enerhiya, kundi sa iyong focus, iyong motibasyon, at iyong mental clarity. Maaring makita mo na ang isang maliit na pare-parehong pagbabago ay gumagawang kapansin-pansin na paglilipat sa kung paano mo nararamdaman. Kung nagbigay ito sa iyong halaga, ay like ang video at mag-subscribe upang sumali sa iba na nag-optimize ng kanilang health span sa pamamagitan ng science-backed nutrition at longevity strategies. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa channel na ito na patuloy na isalin ang cutting-edge na biomedical research sa practical, actionable na mga tool para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Tandaan, ang longevity ay hindi tungkol sa pagdaragdag ng mga taon sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng buhay sa iyong mga taon. At kung minsan ang pagbabagong iyon ay nagsisimula hindi sa isang dramatikong pagbabago, kundi sa isang bagay na kasing simple ngang kung ano ang iyong inihahalo sa iyong kape sa umaga,